Noong January 25 ng umaga, tinambangan ang itim na Toyota Land Cruiser na pagmamay-ari ni Sheriff Aguac Maguindanao del Sur Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan Sr. Habang binabaybay ang kalsada sa barangay Poblasyon ng nasabing bayan, ligtas ang alkalde sa insidente. Pero dalawa sa kanyang security escorts ang bahagyang nasugatan. Tinamaan din ng bala ang back-up vehicle ni Mayor Ampatuan na isang Toyota pick-up na nagresulta sa pagkasira nito. Agad namang napatay ng pulisya ang 4 na sospek matapos ang hot pursuit operation sa kahabaan ng National Highway sa Sheriff Aguac. Kinabukasan ng January 26, naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte kasunod ng nangyaring insidente. Mariing kinundina ni VP Sara ang tangkang pananambang laban kay Mayor Ampatuan Sr. na ginamitan pa ng rocket-propelled grenade o RPG. Ayon sa pangalawang Pangulo, isang nakakabahalang indikasyon ang sinapit ng alkalde dahil sa paghina ng peace and order, partikular sa Mindanao. I strongly condemn these acts, especially that I come from Mindanao. Dahil yung mga ganito na mga pangyayari, nagpapakita ng degradation ng peace and order. Hindi siya napapansin ko sa mga otoridad, parang life goes on, normal lang na meron kang nakikitang RPG sa gitna ng daan, in broad daylight. Hindi yan normal. Sinabi pa ni VP Duterte na hindi dapat palampasin ng mga otoridad ang insidente at kinakailangan ng masusing investigasyon kahit pa nasawi na ang mga sangkot sa pananambang. Hindi yan dapat pinapalampas, dapat merong malalim na investigasyon kahit pa man sabihin natin na namatay yung mga nag-ambush, dapat merong malalim na investigasyon na paano nangyari ito at paano nagkakaroon ng RPG ang mga, siguro sabihin na natin, civilian, kasi hindi naman talaga yun mga uniformed personnel. Kinumpirma naman ng Philippine National Police na maaaring politika o paghihiganti ang motibo sa panibagong pagtatangka sa buhay ng alkalde. Ito na ang ika-4 na beses na nakaligtas si Mayor Ampatuan sa tangkang pananambang laban sa kanyang buhay. Ako si Jen Patrolya para sa latest ng iNews Pilipinas. Balitang totoo, serbisyong tunay.